Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Narito tayo, simulan natin ating pag-aaral sa gabing ito ng araw ng Miyerkules ng bakit walang respeto kay Jesus. Why no respect for Jesus Christ our Lord? So let us begin for the meaning of respect. Here, meaning of respect. The synonyms of respect are relation or reference to a particular thing or situation. Remark, having respect on earlier plan. An act of giving particular attention, consideration. Then high of or special regard, esteem. The quality or state of being esteemed. Respect in plural, expression of high or special regard or deference. Yan, paid our respect. Yan po, meaning sa Webster. So, ngayon po, katanungan po natin, bakit walang respeto kay Jesus? So, respeto sa panahon natin, bihira na po ang taong may respeto. Panahon nila ng Panginoong Hesus nung siya nasa lupa. So, wala na rin pong respeto. Hindi na nila nirespeto ang Panginoong Hesus. Pero ano po ba mga kadahilanan bakit wala silang respeto sa ating Panginoong Hesus? Number one reason po, because of the condition surrounding His earthly life. Kuminsan kasi sa buhay, tinitinan din po ang kung saan tayo nagmula. Yun ang po binabasihan ng mga tao. So para pong kung saan anong galing. So kaya po kuminsan kawalan ng respeto. Pero sa Panginoong Hesus, tingnan natin, the community in which He live. Ano po ba yung community na pinamuhayan ng ating Panginoong Hesus? Where our Lord and Savior Jesus lived. What community are your Lord? Let us read John chapter 1 verse 46. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." So, dito po sa John chapter 1 verse 46, makita natin si Philip po. Ito niya, inanak po niya si Andrew and Peter, and then ito sabi niya, natagpuan namin kung sino yung sinasabi ni Moses. So, pertaining to the Old Testament. So, Philip is talking about the Old Testament that they heard about to Moses about the coming Messiah. And here, sinabi nga po, Jesus of Nazareth. Binanggit po yung community Nazareth. So, panahon nung araw, ang Nazareth, ito daw po ay pugad po ng mga magnanakaw, pugad ng ganito, doon po lumaki ang Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan natin, yung isang dahilan po yan, bakit nila hindi nire-respeto ang Panginoong Hesus. Kuminsan, ganun din po ang panahon natin ngayon. Tumitingin tayo kung saan nanggaling ang tao. Kaya sabi niya, come and see. Halika, tingnan mo. So, napakaganda po sinabi po dito ni Philip. Halika, tingnan mo. So, isang bagay po na magmulat sa atin ng mga paningin panahon natin ngayon. Halika mo, tingnan mo muna. Tumingin ka muna. Tingnan mo muna kung sino yung taong na to. Kuminsan kasi nagbabase na tayo sa ganito, narinig natin mga bagay na ganyan. Isang dahilan po yan. The community in which He lived, that's why they don't respect Jesus Christ our Lord. Now, how about His social standing? Let us look the Bible. Now it came to pass, Matthew chapter 13 verse 53 and 55. Now it came to pass, when Jesus had finished this parable, that He departed from there. And when He had come to His own country, He taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, "Where did this man get this wisdom and this mighty work? Is this not the carpenter's son?" So tingnan niyo po, di ba ito anak ng karpintero? So ganun po nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi, dyan lang yan, itagaran lang yan. So nawawalan na ng respeto. Di ba? Brother Danny, di naman graduate ng Bible school yan. So ganun marang ganun ang tingin ng mga tao. No, hinahalin tulad lang natin ng mga bagay-bagay. Ay, paano magiging yan? Paano magiging kagalang-galang yan? Wala namang pinag-aralan yan. Di ba? Boksingero lang yan. Tingnan niyo po. So yung isang bagay na kita natin, no? Is this not the carpenter's son? Ang ganda ng tanong, pero yung tanong po nila ay may pang-alipusta. Sa panahon natin, kaya sa panahon ni Kristo, isang dahilan po yan kung bakit hindi nila nire-respeto ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, nire-respeto pa ba ang Panginoong Hesus? So tuloy po natin ang ating pag-aaral.
Ano po? Is lack of formal schooling. Yan po isang bagay. No? Ano ba sinabi po dito? No? Sa John chapter 7, verse 14 and 15, about the middle of the feast, Jesus went up into the temple and began teaching. So look at Jesus Christ our Lord. He went to the synagogue and teaching. Ano po? The templo. The Jews therefore marveled, saying, how is this that this man learning when he has never studied? Tingnan niyo po, paano natuto ang taong ito? How come he learns a lot? Even though he did not study. So isang dahilan po yan, lack of study po ang Panginoon. Sinasabi nila, hindi naman po nanggaling sa barangay natin, University of the Philippines. No, dyan lang po graduate yan. Yan po yung mga nangyayari. No, kawalan ng respeto sa Panginoong Yesus. Ayan po, kaya nakamanga-manga ang kanyang kaalaman, katalinuhan. So, hindi po nababase sa panahon natin ngayon, hindi po dapat natin binabase porkit ang isang tao hindi graduate sa exclusive school, to hindi na nire-respeto. Yan po ang nangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Tuloy po natin mga bagay na ganito. Ayan. Then, his family. Ayan. So, kuminsan kasi tumitingin din sa family, panahon ni Kristo. Sino nga ba ang pamilya ng Panginoong Jesus? Yan natin. Matthew 13, verse 55 and 56. Is this not the carpenter's son? Sabi niyo, carpenter's son? Anak ng karpintero. Ay, by the way, tatay ko is carpenter. Panahon ng araw. My dad is a carpenter. Is not his mother called Mary? Ayan, ano po. Ang nanay ko naman, Mending, hindi Mary. And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas. Ayan. Ako po, 5 pong kapatid ko na lalaki. Ayan, ito, 4 lang. Si Kristo. And his sisters, wala pong kapatid na babae. Are they not all with us? Where then this is man get all these things? Kanya na nakuha lahat ng mga bagay na ito. Parang tinitingnan, anak lang to ni Joseph na karpintero Anak lang to ni Maria. Saan niya nakuha lahat ng mga bagay na ito? Yan mga dahilan kung bakit nila hindi nire-respeto ang Panginoong Isus nung panahon ng araw. Ano po? So, sa panahon natin, ganito rin po ba nangyayari? Tingin niyo po mga kapatid na nanonood, ganito rin po ba nangyayari kuminsan? Nangyayari sa Panginoong Isus. Nanguulit po rin kaya. Nangyayari po rin kaya sa buhay natin. Pangalawang dahilan, bakit walang respeto kay Jesus? Because of the things He did. Mga bagay na ganyan ginawa. Ano pang ginawa ng Panginoong Isus? Bakit hindi siya nire-respeto? Although totoo sa buhay natin ngayon, may mga tao na gumagawa ng masama, may ginagawa tayong bagay kaya kawalan ng respeto. May mga tao po na hindi marunong magrespeto Tapos naghahanap silang i-respect. Respeto mo ko hindi ka marunong magrespeto. Ganyan po mga panahon ngayon, di ba? So, naghahanap ka ng respeto, ikaw mismo hindi ka marunong magrespeto. Yun po yung panahon natin ngayon. Naghahanap ka ng kapatawaran, ikaw mismo hindi ka marunong magpatawad. Di ba? So, yun po. Kaya, ano kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? Sa reason number 2 natin. Tingnan po natin. Eating with sinners and publican. Kasi nga naman, considering ang Panginoong Yesus ay sinasabi niya siya tagapagligtas, galing langit. So, pero nakikikain siya sa mga makasalanan, mga publikano. Ayan. So, nagja-judge na kaagad sila. Parang halimbawa sa panahon natin ngayon, isa kang Christian, isang preacher, ay may nakita ang kasama na ganito. So, doon na kaagad nila binabase yung mga bagay na ganito. Ayan. Tingnan natin, ano ba sinabi ng banal na kasulatan? Mateo chapter 9 verse 13. Now it happened, as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors. Panahon ng araw, ang tax collector talaga pong masama dahil sobra silang mag-tax. Ano po, na tinatawag natin. And sinners. Anong sinners? Iba't ibang uri ng kasalanan na ginagawa ng tao doon. Ayan. Come and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Ayan. Ano po na tinatawag natin. Kung minsan naman po kasi, kung ang taong makasalanan ay willing magbukas o makinig ng salita ng Diyos, bakit hindi ka makikisama sa kanya kumain? Diba? Maliban na lang kung alam mo na isang tao, isang kapatid talagang masama, ginagawa at hindi naman nagbabago at gumawa ng kasamaan sa loob ng kongregasyon at ayaw magbago, bakit ka makikisama sa kanya? Bakit ka makikipag-fellowship sa kanya? Diba? Ang sinasabi nga ng Panginoon, do not fellowship, lalo-lalo sa mga mga division na yan. No? Kung titignan natin dito, ito yung mga kasalanan tao. Sino ba mga kasalanan?
So, yung mga ina-evangelize natin, mga taong na hindi pa Kristiyano, na willing naman makinig. In the same way, ang Panginoong Hesus nandito po. Alam niya po yung mga taong ito no? Makasalanan, pero ito ay willing makinig. Yan niyo po. Kaya yung mga Pariseo, nagpapanggap na sila ay marunong, maraming alam sa Biblia. Ano po, yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Maraming alam sa Biblia, pero tinan niyo po, bakit ang inyong guro ay nakikikain sa mga tax collectors at makasalanan? Diba? When Jesus heard that, nung narinig ito, He said to them, those who are well have no need of a physician. Tignan niyo po. But those who are sick, but go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Tignan niyo po, ang sabi ng Panginoon, He came to, sabi niya, para sa mga makasalanan. Ano po, ganun din dapat tayo, kaya po pwede tayong makisalamuha sa mga tao po na may kasalanan. Maliban lang talaga yung sinasabi kong kanina, sobrang na masama at ayaw magbago. No? Dapat hindi tayo makasalamuha niya. Ibig sabihin, hindi tayo pwede makisalamuha, makikain doon sa mga gumagawa ng kaguluhan sa iglesia o sa katawan ng ating Panginoong Jesus. Ayan. No? Ano pa? Permitting a sinful woman to touch him. Ayun. Ano po, para bang ginawakan siya ng makasalanan. Kasi nung panahon ng araw, yung mga sinasabi natin, mga guro-guro ng mga yan, sinasabi ng mga pariseo, praile, ano po, sabi doon, is ayaw papahawak sa mga tao. Ayan, ano po. No? Kaya po mga kapatid, sabi nga po ni Mr. Elvin, mag-invite na po kayo habang tayo magsisimula pa lamang. No, lalo-lalo ng mga kabataan, Romel Salazar, where are you there? Ano po, mga kapatiran, ayan, inig tayo. Okay? Ito po, sa Luke chapter 7, verse 36 to 39, ang sabi dito, ano sabi niya? At ipinamanik sa kanya ng isa sa mga Pariseo na kumain kasalo niya. At siya'y pumasok sa bahay ng Pariseo at naupo dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang malaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Pariseo ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungwento. Ipabango yun. At nakatayo sa likuran ng kanyang mga paanan at tumatangis ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa. Ang mga ito'y kinukuskot ng buhok ng kanyang ulo at hinahagkan ang kanyang mga paa. At pinapahiran ng ungwento nang makita nga ito ng Pariseo na sa kanya nag-anyaya ay nagsalita ang kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya ay isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babae ito na sa kanya ay humihipo na siya ay makasalanan. So yun po yun. No po, no, panahon nila Kristo, hindi dapat mahipo daw ng makasalanan. Para bang gusto nila makapsama lang yung mga yan sabi nilang matuwid, although mga ipokrito din naman pala. Ayun po nangyayari, no? Kaya ang Panginoong Hesus parang ayaw nila irespeto dahil sa mga ginawa ng Panginoong Hesus. Yan po ang nangyayari. Okay? Now, nung panahon ng Sabat, pag sinabi pong Sabat, ito po ay araw ng kapahingahan. Ito po ay Sabado. Ano po? Hindi ka pwedeng kumilot, hindi pwedeng ano man gagawin mo, magtrabaho. Pero ang Panginoong Hesus po ay nagpagaling, no? Ng isang may sakit ng panahon ng Sabat. Kaya po, hindi nila nire-respeto ang Panginoong Hesus at that time. Dahil nga po, nilabag daw ng Panginoong Hesus ang Sabat. Eh sabi ng Panginoong, sino ba ang Diyos ng Sabat? Ayan, sinasabi doon. Tingnan natin. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Jesus said to him, rise, take up your bed, and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was Sabbath. Ayun, pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Afterward, Jesus found him in temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him. Instead na matuwa, ito pang patayin No po. So, kung minsan sa buhay ng tao ng panahon natin ngayon, gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa yung masama. Ganyan po ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus noong panahon ng araw. Kaya titinda natin, no? Sa buhay natin.
Okay? Now, tingnan nyo po, ang reason number 3, pangatlong reason. Because of the things he said, mga bagay na sinabi ng Panginoong Jesus. But Jesus answered them, my Father has been working until now, and I have been working. Therefore, the Jews sought all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. So, sinasabi sa kanila ng Panginoong Jesus, no, na sabi niya, my Father has been working until now, and I have been working. So, ang ako sa langit, nagtatrabaho, ako din nagtatrabaho. So, parang dahil sa pagsabi ng Panginoong Hesus ng salitang iyon, so, para bang lalo silang nagalit. No po? Kaya gusto nilang patayin ng Panginoon. Isang mga bagay na kawalan ng respeto, kaya nag-iisip ng masama ang tao. Tingnan niyo po, diba? Kapag ang tao walang respeto sa iyo, puro inggit, sama ang itatanim niyan. Ang pinaplano niyan, puro ganito, kahit na may na mabuti ng ginagawa mo sa kanyang paningin ay masama pa din. Diyan po yung mga tao po na panahon natin ngayon. The same way, tinan yung Panginoong Hesus. Ganun po nangyayari. Kaya hindi na nirespeto. Kaya pag isang tao nagagalit sa iyo nang walang kadahilanan, walang respeto yan. Hindi ka nire-respeto niya. Unang-una po, respect is come from the true love. Tunay po ang pag-ibig dapat. Ayan. But Jesus answered them, my Father has been working until now. Sabi niya doon, no? Okay? Tignan natin to. Yan. That one must eat his flesh and drink his blood. Sinabi ng Panginoong Hesus yun. Kainin daw ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Kaya yung mga tao doon mapariseo, lalo-lalo na, no? Huh? Kainin? Kanyang laman? Inumin dugo niya? Ayun. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo. Kaya siyempre nga naman mga tao, arinig, kainin ko naman yan. Hindi ba? Inumin kong dugo. Yun. Ay wala kayong buhay sa inyong. Pero may kadoktong kasi sinabi ng Panginoon, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ibig sabihin, mamamatay ako. Parang ganon, yung mga sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya sila lalong nawalan ng respeto, lalong nagalit sila. No po? Anong ibig sabihin nito? No? Kapag katotohanan ng sinasabi mo, lalo pa magagalit siya yung tao. Totoo sinasabi mo eh. Diba? Diba sabi, the truth will set you free. Pero ang pagsalita ng katotohanan, ang taong ayaw tumanggap ng katotohanan, pansinin niyo mga kapatid ha, ang taong ayaw tumanggap ng katotohanan, lalong magagalit siya yan, hindi ka re-respetuhin. Tingnan niyo po, tapos kasabihin sige ito, yan nga, wala. Ito, magbabaligtarin ka na. The same way, ang Panginoong Hesus, ganun ang ginawa nila. Wala kayong buhay sa... Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay. Tingnan niyo po. See? So, literally, baka yun ang kanilang iniisip. Literal. No? Kakainin namin ng laman yan at dugo. Parang kami magkaroon ng buhay. Ano kami patay? Parang ganun ang dating po. No? Just, parang, they are just para bang tingin nila literally ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ano po? Sabi dito, no? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, those kind of words come from Jesus Christ our Lord. It's really hard for them to understand. Because they don't want to understand it. Ayaw nilang unawain. So, this is the point ngayon. Kuminsan kasi alam natin ang totoo. Diba? Kuminsan alam natin ang totoo. Ayaw natin unawain. Ano po? At sisimulan natin yung taong sasabi ng totoo, sisimulan nang hindi na ire-respeto yan. Wala nang respeto. The same way, during Jesus Christ, no, Pharisees and other people who don't believe in Jesus Christ, no, they did not respect Jesus Christ, no, yung panahon ng araw. No, kaya sabi niya rito, kung paanong sinugo ako ng amang buhay. See? Sinugo ng amang buhay. He claimed that God the Father sent him. At ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Ayan. Gayon din naman, ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. See? Jesus claimed that He is the living bread come from heaven. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga. See? Look, where Jesus told this kind of words? In the synagogue. Ano po? Samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum, marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig. Ito ay nagsabi. Matigas ang pananalitang ito. Sino ang nakaririnig noon? Hindi po, matigas. No? Para ba
para bang hindi nila matanggap ang katotohanan eh. Ano po, na sinasabi ng Panginoong Hesus. Ayan. Jesus answered them and said, "Most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the sign, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God is the Father has set His seal on Him." Let us ito naman natin mabuti yung taba. No? Hinahanap ninyo ako dahil kasi sa mga tinapay na bigay ko. Yung mga pinakain ni Cristo. Nahanap nyo ako din, may makukuha kayo sa akin. Sa panahon natin yun, di ba? Ang tao malapit pag may nakukuha sa'yo. Pag wala nang makuha sa'yo, paano na? See, yan po ang sinabi ng Panginoong, masakit yung binitawan ng Panginoong Yesus. So, panahon natin ngayon, parang hindi matanggap ito ng mga tao. Nandito lamang kayo pag mayroong libreng ganito eh. Pero pag Bible study, wala kayo. Pag wala nang binibigay sa iglesia, wala na kayo. Masakit ano po. Di ba? So, mawawalan ng magagalit niya sa nagsalita sa preacher, magagalit niya sa mga ministro, no po, hindi na nire-respeto ang salita ng Panginoong Diyos. At lalo-lalo na yung tao na nagsalita, sasabihan na kung ano-ano patalikod. Di ba? Tignan niyo po. Di ba? Hindi naman pantay-pantay bigyan niya. Ako may 1 kilo lang. Yung iba, 2 kilo. So, ganun po nangyayari na nagkukumparahan na. Kawalan na po ng respeto yan, mga kapatid, mga kaibigan. Tignan niyo po. The same way, ganun po ang ating Panginoong Yesus. Ano po? No? Sinasabi niya rito. Okay? No? Sabi niya rito, then they said to him, sabi nila kay Cristo, "What shall we do that we may work in the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Sabi nila nga, ito ang gawa ng Ama. Manampalataya kayo sa Kanyang isinugo, sa Kanyang pinadala. Therefore they said to Him, "What sign will you perform then, that we may see it and believe you?" Naghahanap sila ng sign pa. No? "What work will you do? Our fathers ate the manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Then Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven." Tingnan niyo po. See? Yan sabi ng Panginoon sa John chapter 6, verse 26 and 32 po. Ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Yung binabanggit. Now, for the bread of God is He who comes down from heaven. Ang sinasabi ng Panginoon. Eh, sabi niya, no, si Moses hindi naman nagbigay ng tinapay sa inyong mula langit eh. Kundi ang Ama ko na nagbigay ng tinapay. Tunay na tinapay. At sabi ng Panginoong Jesus mula langit. Hindi kaduktong po. For the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sinya po, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, mga binitawang salita ng Panginoon, kaya hindi nila nire-respeto eh. Nagbigay ng salita ang katotohanan ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ito, sabi niya gano'n, ang tinapay ng Diyos, itong dumating sa inyo na bumaba mula langit, na nagbibigay ng buhay sa buong mundo. At sinabi nila ngayon kay Jesus, then they said to Jesus, "Lord, give us this bread always." Ayan, bigyan mo kami lagi ng tinapay na ganito. And Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet do not believe." Ayun, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. Sabi niya, "For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me." So yung mga binitawan, the word that comes from Jesus Christ, para bang sila ay na-offend. Yung mga nakikinig ng mga Pariseo, they were offended. Kaya this is one of the reasons, that's why hindi nila nire-respeto ang Panginoong Yesus. Hindi nila nirespeto ang sinasabing mga salita o katotohanan ng ating Panginoong Yesus. Sa panahon natin ngayon, many don't respect the word of Jesus Christ anymore. Yan po ang nangyayari po. Kaya po tanong natin, bakit walang respeto kay Jesus? Yan po, no, many believe in Jesus, but they do not respect the word of Jesus. Many, sabihin natin na membro ka ng katawan ni Kristo, nasa loob ka ng katawan ni Kristo, pero do you really respect Jesus Christ our Lord? If you will say, yes, I respect Jesus, then you must respect the word
of Jesus. Like this one. Doon, mga salitang itong binitawan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya dito, this is the will of the Father who sent me, that of all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. And this is the will of Him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. And I will raise him up to the last day. Sabi doon, na binabagay. The Jews then complained about him. Nag-complain na. Because he said, sinabi nga niya, ako tinapay, galing mula langit. At sinabi niya, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? Sabi niya doon, tinignan na kagad yung background niya. Sino ba ito ng sasalitang ito? Hindi ba ito yung anak ni Joseph, at saka ni Maria? Ayan, sabi niya, tanong nila, how is it then that he said, galing ako langit? So yun, no? Kung minsan kasi, no, sa panahon din natin ngayon, naniniwala na nga tayo si Kristo, namatay sa cross, pero do we really respect His word? Ayan. Do not murmur among yourselves. Sabi niyo, huwag kayo bulong-bulungan sa sarili niyo. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him at the last day. At nakasulat, sabi sa mga propeta, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Lumapit sa akin. Not that anyone has seen the Father, ako lang mula sa Ama. He has seen the Father. Most assuredly I say to you, sino manampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. I am the bread of life. So yung binitawan, the word that Jesus told them, I am the bread of life. So hindi nila maunawaan yun, mga bagay na ganun. So, dahil nga sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, mga dahilan na to, hindi nila nirespeto ang Panginoong Hesus. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ngayon, lagyan natin sa panahon natin ngayon, di ba? Sa mga sinuturo sa Biblia, pinipreach natin, pinapayag natin, no? Kung minsan, tayo mismo rin ay ayaw sumunod sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong pinag-iba sa mga Hudyo na ayaw maniwala, manampalataya kay Kristo. They do not respect the words of Jesus Christ our Lord. So panahon natin, we must respect ang salita ng Panginoon. Yung mga sinulat nila ng mga apostol, nila Pablo, nila Pedro, lahat ng sinulat doon, no po, mula sa Acts hanggang sa Revelation, dapat yun po irespeto natin. Even though hindi ayon sa buhay natin, nakasasaktan tayo, but we need to respect, because respecting sa salita ng Panginoon is respecting our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya sabi niya, your father ate the manna in the wilderness. Yes, sabi doon, patay na sila eh. Tingnan niyo po, sabi ni Kristo, yung mga kumain noon sa manna, di ba naalala sa wilderness? Panahon ng Exodus, patay na sila. Panahon ni Moses yun. This is the bread which comes down from heaven. Ito talaga, that one may eat of it, kainin niyo ito, at hindi kayo mamamatay. Ako ang buhay na tinapay. So, para bang, paano kaya kakainin ng Panginoong Hesus? Tingnan niyo po, paano kakainin ng Panginoong Hesus? No? Kaya sabi ni Kristo, man shall not live by bread alone. Pero ang sinabi niya, kundi sa mga salita. Bawat salita. So, napakahalaga po ngayon. No? We must believe the word of Jesus, because believing the word of Jesus is eating the bread from heaven. If that is Jesus Christ our Lord. Sabi niya, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. So you will not die, brothers and sisters. Kung patuloy natin kinakain ang tinapay na ito pinagkalob sa atin. And what is the bread? This is Jesus Christ our Lord. And the word of Jesus, ang salita ng Panginoong Hesus. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ayan. So yung laman, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, sundin natin siya, panampalatayaan natin siya, maniwala tayo, at sundin ang lahat ng kanyang sinasabi. Yun po ang ibig sabihin ng eat my flesh na binabanggit dito. No? Hindi po literal na kakainin mo yung laman ni Kristo. Hindi po yun. Yung ibig sabihin nun. How can this man give us his flesh to eat? Kaya nga katanungan nila, paano yung to kakainin ng laman niya? Ganyo? See? Yan po mga natin. Hindi naman hindi ng mga Hudyo. At sumagot si Kristo na, most assuredly I say to you,
Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Wala kayong buhay sa inyo. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Mga kapatid, ito po mahalaga itong word na to. Not only for non-Christian, but also for the Christian. We must continue eating the flesh of Jesus Christ our Lord, and we must continue drinking His blood. Kailan ba ginagawa to? Diba? Every Sunday, in memory of Jesus Christ, kumakain tayo ng simbol ng kanyang laman at simbol ng kanyang dugo in the Lord's Supper. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, every Sunday you must worship. Every Sunday you must attend. Every Sunday you must take the Lord's Supper. No? In order for each one of us, sabi niya to, and I will raise him at the last day. Paano ka mabubuhay sa last day? Yung sinasabi pong mabubuhay sa last day, ito po yung last day natin na tayo po ay kasama ng Panginoong pupunta na ng langit. Lahat naman po kasi mabubuhay eh. Diba? Kaya lang may pupunta ng impyerno. Yun po ang isang bagay. Ngayon po, salita ng Panginoong Jesus. Ang impyerno ay para sa ayaw magbago. Ngayon, sinabi ito ng preacher at sinabi ito ng ministro. Ngayon, hindi mo nare-respeto dahil sa sinabi sa iyo. Ayan, yung binabanggit na to. Okay, kaya sabi niya, tinan niyo mabuti, kaduktong. Look at the following verse. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Pansinin niyo mabuti. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me. Tingnan niyo po, do you remember the John chapter 15, parable of the vine? Abides in me. Sumusunod sa akin, nananahan sa akin, naninirahan sa akin, at pinananahanan ko, ang ibig sabihin doon. And I in Him, as the living Father sent me. Yan, binabanggit doon. Okay? So, tuloy natin mga kapatid ng ating pag-aaral. So, again, I would like you, the mga nanonood, share this Bible verse. Encourage them to listen to the Word of God. Ayan, nasa kalahati na rin naman tayo. Okay? Tignan natin. Ayan. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magsikap. Patuloy po natin pagsikapan ang ating pong pananampalataya, ang ating spiritual na buhay. Kuminsan kasi inuuna natin ang ibang bagay. No? Kapag inuna mo ang ibang bagay kaysa sa Panginoong Jesus, you are not respecting Jesus Christ anymore. No? You don't respect Jesus kung inuuna mo ang ibang bagay sa Kanya. No? Lalo-lalo pag araw ng linggo, no po, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, come together, no? Have fellowship with one another, and inuuna mo ang ibang bagay. You did not respect Jesus Christ our Lord. Ganyan po. Kapag, ulitin natin, kapag ikaw ay nakikiayon sa isang kapwa Kristiyano na patuloy na gumagawa ng mali, gumagawa ng kasamaan, gumawa ng mga itong bagay, kasiraan ng iglesia, nakikiayon ka, hindi mo nire-respeto ang Panginoong Hesus. Yan po ang totoo. Katotohanan po yan. Ngayon narinig niyo po sa akin, baka po hindi niyo na ako i-respeto. Ano po, okay lang po yan, walang problema sa akin doon. Ang problema sa atin, ang mahalaga sa akin, ako ay nagre-respeto ng patuloy sa ating Panginoong Hesus. Ayan po yun, no? Na binabanggit. Kaya sabi niya doon, sabi niya, but for the food which endures to everlasting, let us continue to be with Jesus Christ, abide in Christ, so that we will live everlasting life with Him in heaven. Sa Kanya po, ayan. Jesus answered and said to them, no? John 6:29, this is the word of God, that you believe in Him who sent me. Ayan, inulit po ng Panginoong Jesus. Ayun po. So, binanggit niya po dun yung bread of God. Ayun. Gives life. The bread of God gives life. Ayan. And then, sabi ni Kristo, I am the bread of life. Then he who comes to me, sinong pupunta sa Kanya, lalapit sa Kanya. Ayan. Believes in me shall never thirst. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuwaw. Diba? Sa langit, wala nang gutom, wala nang uhaw. Sa physical din po, if you continue to be faithful with Jesus Christ our Lord, if you patuloy mo nire-respeto ang Panginoong Hesus, hindi ka magugutom, hindi ka rin mauuhaw. Why? Because Jesus, God will bless you more with Jesus Christ our Lord. Ayan, di ba sabi ni Kristo, whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Ano man ang hilingin mo sa pangalan ko. Pero, dapat po, if you are asking in the name of Jesus Christ, you must always continue to abide with Him. To abide kay Kristo. Dapat po yun. No? Kung dating isipin yung mga material na bagay, ito pong napakahalaga. Ayan. No? Sapagkat ito ang kalooban ng Ama. John 6:39-40. Yan na ang kalooban ng Ama. Mapaganda po yan. Yung underline po,
raise it up in the last day. No? Tapos sabi doon, see the Son and believes in Him. No po. Then, the Son, sabi doon, everlasting life and I will raise Him at the last day. Inulit-ulit lang natin. So, ilang beses po inulit yan. No po, maobserbahan niyo po. Okay? So, tuloy natin. Yan. That those who keep His word will never see death. Ayan po maganda. Ano po, ang mga nananatili sa kanyang salita, hindi mo makikita ang kamatayan. Ayun. No, most assuredly I say to you, if anyone keep my word, he shall never see death. Napakaganda pong pangako ng Panginoon. This is the promise of God. Ayan po. Dapat po, let us continue keeping the word of Jesus. And that means you respect Jesus Christ. If you are not continuing the word of God, kung di mo sinusunod, o may sinusunod kang ibang bagay, meron kang ibang hindi sinusunod, yun po ay kawalan din ng respeto. Parang sinasabi natin, kung kailan ka lang may gusto, saka ka lang mabait. Kung wala ka ng gusto, hindi ka na mabait. Tinan niyo po, ganun po nangyayari. Kawalan ng respeto sa Panginoong Jesus po yan. Ayan. That He pre-existed with Abraham. Isang dahilan po yan. Kasi nga, sinabi niya, nandun na ako. Before Abraham, sabi niya doon, I am, sabi doon. No? Your father Abraham rejoiced to see my day and saw it and was glad. Then Jesus said to him, you are not yet 50 years old and have you seen Abraham? Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Tingnan niyo po, ang ganda ng claim ng Panginoong Hesus. Ano? Bago pa lang ipanganak si Abraham, nandun na ako. John chapter 1, diba? In the beginning was the Word was God, was with God, and the Word was God. Tingnan niyo po, see? So nandun na siya. Yung sinasabi, hindi maunawaan ng mga Hudyo. Kaya po, hindi nila nire-respeto. Ha? Paano nangyari ito? Di ba? Wala ka pa nga 50 years old eh. At that time, ang Panginoong Jesus is 33 years old. Pero tinabi niya, nandun na siya kasama ni Abraham. Ayun. Ano po? Ang sinasabi doon. Number 4 reason. Because of the things he taught, mga tinuturo niya, isa lang ang iglesia. Itong mga dahilan. Ano po? Panahon din natin ngayon. No? Hindi na nagre-respetohan. Yung tinuturo natin, isa lang ang iglesia eh. Ang Panginoong Hesus po nagturo niyan. Magagalit na sa iyo yung denominational, yung born again ganito, yung church na ganito, yung church na ganyan. Magagalit sa iyo. Isa lang ba iglesia? Oo, isa lang po ang iglesia. Bakit? Ang linaw na sinabi ng Panginoong Hesus eh. And I also say to you that you are Peter, and on this rock, ang sinasabi niya, and on this rock, hindi sinabi niya, in that rock, no? On this rock, siya nagsasalita, I will build my church. Pansin niyo mga my church. Wala sinabing my churches. Kaya po, no, hindi nila nirerespeto ang Panginoon at that time. Panahon natin ngayon, if we claim na isa lang ang iglesia na nasa Biblia, hindi na nagre-respetohan eh. Kaya nagkakawalan ng respetuhan. So, we need to respect. Ngayon po, nasa iglesia tayo. So, kahit ano pong pananampalataya ng ibang tao, we need to respect them. But, we need to teach the truth. Tingnan niyo po, respect them and we need to teach the truth. Hindi po pwedeng mag-respect lang at hindi mo ituturo ang katotohanan. No? If we respect Jesus Christ our Lord, we must teach po. Ituro natin ang katotohanan. Isa lang talaga ang iglesia. And this is the Church of Christ po na nasa Biblia po makita natin doon. Diba? Kaya po ituro po natin yan. Respect their belief, but we need to teach the truth to them. Because if you don't teach the truth, you are not respecting Jesus Christ our Lord. Ayan. Nakikiayon ka lang sa kamalian. The self-denial is essential to discipleship. Ayan. Napakaganda po niyan. When he had called people himself with his disciples also, he said to them, whoever decides to come after me, let him deny himself. Di ba? No? And take up his cross and follow me, for whoever decides to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? So yung mga sinabi ng Panginoong Hesus na ito, parang nataranta ang mga Hudyo. Di ba? So ibig mo sabihin, kapag wala, panahon natin ngayon ha, in our time today, no? Ibig mo sabihin, Brad, kapag wala ako sa katawan sa iglesia ni Kristo, iglesia ng Panginoong Hesus, hindi po iglesia ni Kristo may tulis ang sinasabi ko dito, iglesia ng Panginoong Hesus Kristo na nasa Biblia.
Hindi po yung sinasabi nila na si Kristo ay tao lang. Hindi po yun ang iglesia ng Panginoon. Yung sinasabi ko po dito, Church of Christ. Ano po, na binabanggit dito. No, ibig mo sabihin, pag wala kami diyan, hindi kami sumunod, hindi na kami maliligtas. Parang ganun po, sinasabi ng Panginoong Isus sa kanila nung araw. Ibig sabihin, pag hindi ako sumunod sa iyo, mawawalan ako ng buhay. Yan po ang katotohanan. Kaya po napakahalaga na everybody must belong to one church. And what is the church? That is the church that Jesus built in the Bible. And what is it? Now, the Word of God must be obeyed. The Word of God must be followed. And we must always abide in the Word of God. And that is the true church. No, only the Bible we follow. Not on mga men's teaching or doctrine of men. Ayan. No po, maganda yon. Mark 8:34-38. Tandaan nyo po yun. Binitawan doon. Ganda. Okay? Yan. Okay, tingnan natin. Oh. The water baptism is essential to salvation. Uy, ibig mo sabihin, Brother Danny, pag di ako nabaptize, hindi ako maliligtas? Opo. Kahit sobrang bait mo, kung hindi ka mabautismohan, hindi ka rin maliligtas. Why? Baptism is obedient to Jesus Christ our Lord. And that is called respect. If you respect Jesus, you must be baptized. Kanino? Sa isang iglesia, hindi kay pastora. Binaptize ako ni pastora hindi po yun. Diba? Ang baptism po ay baptism lang sa isang katawan. It is very essential for salvation. Tignan niyo po no? And if you've been baptized already sa church ng Panginoong Hesus, dapat you should continue to have fellowship with fellow servant of Christ. Every Sunday po, huwag kang mag-absent. Every gawain, tutulong ka. And always, you're going to pray for one another. You're going to forgive those who are willing to be forgiven. Ayan po yun ang tinatawag natin. Ano po? Ibig mo sabihin, yung mga ayaw magbagong buhay, di na patatawarin. No, patatawarin pa rin natin sila. Pero God na po mag-uusga sa kanila. Only God will judge them, not us. Pero ito no, baptism po is essential to salvation. Kaya po, kung ikaw ay hindi pa nabautismuhan, you should be baptized. Because that is commandment of Jesus. Kung nabautismuhan ka naman po sa denominasyonal o ibang mga turo, may mga worship na may mga tugtugan, at nabaptize ka na hindi mo naunawaan kung bakit, no po, para lang maging membro ka, kailangan mo pong baguhin ang bautismo. Itama mo ang bautismo mo. No? How to correct baptism? It is in accordance to the word of Jesus Christ our Lord. Ayon sa turo ng Panginoong Hesus sa Biblia. Yan po ang bautismo. Yan. And he said to them, go into all the world. Sino naputos? Ang Panginoong Hesus. No? Preach the gospel. Tili mabuti ipahayag ang ebanghelyo. Kaninong ebanghelyo? Kaninong mga turo? Sa Panginoong Hesus. Kanino tuturo? Sa lahat ng tao. Ayan. Bakit? Para gusto ng Panginoong lahat tayo maging isa lang. Bagkat isa lang kanyang katawan. Ano po? He who believes and is baptized will be saved. Ano pong ibig sabihin ng he who believes? Those who eat His flesh and drink His blood. Yun po yung sinasabi kanina ni Kristo. Ano po? Di ba? Ang ibig sabihin ng ano? Ang sumusunod sa utos ni Kristo lamang. Ayan. But he who does not believe will be condemned. Hindi ka mabubuhay sa huling araw. Tandaan mo yan. Ano po? Kaya kung may nanonood tayo dito mga kapatid, no, na hindi pa Kristiyano o mga Kristiyano na sinasabi nila, pero wala pa sa isang katawan, you should correct your baptism. Yan. Okay? So, kaya sa gabing ito, mga kapatid, sa ating mga natutunan, ano po, respect Jesus Christ, our Lord. Ngayon, do you really respect Jesus? Nalaman mo ang katotohanan? Di ba? Katotohanan sinasabi ng Panginoong Hesus, sinusunod ba natin? Ayan po. Di ba? Katulad ng mga napag-aralan natin, second coming of Jesus, yung mga nag-create ng division, di ba? I-expose sila, no? Sabi nga, do not fellowship with them, or do forgive them, but do not have fellowship with them. Di ba? Kasi ayaw nila naman na magbago Yes, you forgive them, pinatawad sila. Pero dapat they must reconcile with those mga kapatiran na na-open nila. Yan po yun mga bagay. Ngayon kasabihin natin, kakampihan si brother, kakampihan doon sa mga grupo na gano'n. Wala pong kampihan dito mga kapatid. Hindi po kampihan ang iglesia, tandaan nyo po. No? Ang tanging kakampihan lang natin, ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Nabaptize tayong lahat sa kanyang katawan
So si Kristo lang po kampihan natin. Pagkat si Kristo lang po ang i-respect natin. Respecting man na tama ang ginagawa is respecting Jesus. Respecting Jesus, you must respect all creatures. Respeto mo rin sila. But Jesus will judge them. Darating na panahong araw. Ito po, if you respect, you must have true love. True love, respect. Tandaan nyo po, because you will not be able to respect Jesus if you don't have true love with Him. Ay, totoo ang pag-ibig ko sa Kanya. If your love is true to Jesus, then you will live ang mga mali mong ginagawa. Kung nasa mali kang iglesia, pupunta ka sa tamang iglesia ng Panginoong Hesus. The Church of Christ, pupunta ka doon. Di ba? So kung ang iglesia mo ay mayroong mga tinatawag na pastor, no po, at nagagawa ng mga healing power, ng mga speaking of tongues, alam mo nang mali, at nandun ka pa rin, hindi mo nire-respeto ang Panginoong Hesus. Tandaan mo yan. Diba? Kung ikaw naman ay nag-create ng isang pagkabahagi, sinira ang katawan ni Kristo, hindi mo rin po nirespeto ang Panginoong Hesus. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Ngayon, nasabi natin na ituro po din to, baka hindi nyo na o respeto. Ano po? Hindi po, mali po yun. We must respect mga bagay na gano'n. But, may mga utos ang Panginoong Hesus kung sino ang dapat samahan natin. May mga utos ang Panginoong Hesus kung sino dapat nating parang ayunan at kung sino ang pag-fellowship tayo. At may mga reason, may mga utos ang Panginoong Diyos na kung sino ang irerespeto natin sa buhay natin. Sino ba ang irerespeto natin? Lahat ng tao na tumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Hindi ko sinasabing huwag irespeto ang masamang tao. Di ba? I-respect sila, pag-pray sila. Pray for them. Pero huwag tayo makipag-associate sa mga taong ayaw magbagong buhay. No, maraming tao po na dapat maturuan. Pag mo ibuhos ang iyong buhay sa isang taong ayaw naman magbago, ayaw makinig, pumunta ka pa sa iba, maghanap ka pa ng iba. Marami po yan. Respecting Jesus, obeying His command. Tandaan niyo po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Hope to be po, nakita natin how to respect Jesus Christ. Another question, bakit walang respeto kay Jesus? Nalaman mo. Let's question yourself. May respeto ba ako kay Kristo? Ikaw ang makakaalam niyan. Ayon sa salita ng Diyos, sa kanyang mga salita sa Biblia, kung meron kang mga bagay na hindi sinusunod, kawalan po ng respeto yan. Kapatid, let us start together, join together, pray together, that all of us will respect only the word of Jesus. If we respect the word of Jesus, we are all in one, in unity or united tayo, respecting our Lord and Savior Jesus. Tandaan niyo po, judgment will come soon. Kaya, let us renew our life. Respect Jesus now. Respect His word. Magandang gabi po sa inyo lahat.